Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na ang ating Diyos ay karapat-dapat sa ating papuri. Ano po? Tunay nga po ang ating Panginoon ay napaka-mabuti. Amen? Ang Diyos po ba ay laging mabuti? Ang Diyos po ay hindi nagbabago, mga kapatid. Yung kanyang katangian ay hindi nagbabago. No? Pero tayo minsan nagbabago eh. Yun, pabago-bago. Sabi nga. Kaya pala kinakailangan talaga na siya yung ating talagang sambahin at paglingkuran. Kasi pagka ang Diyos po yung ating sasambahin at paglilingkuran sa ating buhay, natutulad po tayo sa Diyos. Opo. Kaya kita nyo pagka hindi na siya yung sinasamba natin, di ba? Iba na rin yung ating tinutularan. Kaya pala napakahalaga na kahit anong sitwasyon sa buhay natin, siya pa rin yung ating paglilingkuran. Siya pa rin yung ating sasambahin. Kasi pagka hindi po natin ginawa yun, ay sigurado, meron na tayong ibang paglilingkuran at saka susundin. Kaya kinakailangan po talaga na yung lalo tayong magpakalapit. Kaya sabi ng Biblia, pasakop tayo sa Diyos palagi. Labanan natin ang dyablo. Alam niyo po, para madaig natin ang dyablo, simple lang, lagi tayong magpasakop sa Diyos. Ganun lang po kasimple. Kasi pag hindi na tayo nagpapasakop sa Diyos, ay siyempre, parang nagre-rebelde na tayo nun. Parang si Satanas lang. Parang yung ibang mga anghel na naghimagsik sa Panginoon. Dahil ayaw nilang magpasakop, ginawa po nila yung gusto nila, yun po yung nangyari sa kanila. So tayo po ay tuloy-tuloy na at dadako na po tayo sa atin po namang patuloy na pagsamba sa Diyos at ito'y sa pamamagitan po ng atin pong pag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, ating wine-welcome pala si Sister Lenny. Tama, ayan. Palakpakan po natin yung Panginoon. At ganun din, welcome ka, Sister Lenny, kaibigan ni Ate Christy, or kapitbahay. Tama, Welcome po kayo sa pamilya ng Diyos, sa Jesus First Christian Ministries. Ganun din yung kaibigan ni Christian. Okay na. At saka yung mga anak niya, ni April, si pangalan mo? Si Casey. Ay, yung lalaki, para may nakita ko. Ayan. Cyrus, anak mo rin siya. At saka si Karil. Anak po yan ni Siya. Ni Karen, mga artistahin, So welcome po kayo sa pamilya ng Jesus First Christian Ministries, po. Nawa po ang panalangin namin ay kayo'y magpatuloy at manatili po sa inyong pagdalo at pakikiisa po sa ating ginagawa po rito tuwing linggo, yung pong ating pagsamba. Po. Ito po'y hindi nagtataas ng anumang relihiyon, kundi tanging ang ating Panginoong Jesus lamang ang atin pong tinataas. Kaya natin siya sinasamba, pinaglilingkuran at pinaparangalan sa ating pong buhay. Tandaan natin na walang ibang daan ng kaligtasan maliban lamang po sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang Panginoong Yesus, ang nais niya, ay sumunod tayo sa Kanya. Yun po yung layunin ng Kristyanismo. Hindi yung basta't mabinyagang ka lang, ganun, makumpilan yung mga nakasanayan natin,
Tapos sasabihin ngayon ay isa ka ng Kristiyano. Pero hindi ka naman namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, di ka sumusunod sa mga salita ng Diyos, hindi po Kristyanismo yon. Relihiyon lang yon, o nagre-relihiyon ka lang, pero hindi ka sumusunod sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ng Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Kaya kahit sabihin mong Kristiyano ako kasi pinanganak akong ganito, ganire, kinalakhan ko. Pero hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi ka Kristiyano. Sa bibig lang po yun. O sa nguso lamang, mga kapatid. Kaya dito po sa atin pong pagsasama-sama ay itinuturo sa atin na kinakailangan yung mga nagsasabing nananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus, ay nakikita o nahayag sa kanyang buhay yung kanyang pananampalataya. Kaya nga po naman nagdaang araw, di ba, ating tinalakay yung pananampalataya sa Diyos, kalugod-lugod na pananampalataya sa Diyos, wastong pananampalataya, at atin pong nililinaw mabuti kung ano yung ibig sabihin ng pananampalataya. Kasi nga po, kahit ang demonyo man ay nananampalataya rin. Sabi ng Biblia, naniniwala din ang demonyo, nananampalataya din ang demonyo, alam din ang demonyo yung mga salita niya, pero sigurado yung demonyo hindi sumusunod sa Diyos. Kaya hindi pwede pong basta lang yung pananampalataya lang na pwede nating ipahayag na nananampalataya ako sa Diyos, ganun. Naniniwala ako sa Diyos. Hindi po pwede yung ganun sa Diyos. Kaya nga po meron siyang mga salita. Kaya sa araw pong ito, ay ating tatalakayin naman ito, yung pananampalataya, pakiramdam, o yung paghahaka-haka lamang. Yan naman po yung ating tatalakayin. Pwede kasing yung iba, akala nila nananampalataya sila, pero namumuhay lang sila sa kanilang pakiramdam. Yung iba naman, akala nila nananampalataya sila, pero namumuhay lang sila doon sa kanilang paghahaka-haka. Kaya yung iba, basta ako pastor, ito yung aking paniwala. Basta ako pastor, ito yung pananaw ko. Tapos hindi naman siya umaayon, o lumalapat doon sa salita ng Diyos. Di haka-haka lang mo yun. Hindi ayon po yun sa pananampalataya. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na yung pananampalataya na sinasabi ng Biblia ay hindi natin uunawaing mabuti. Kaya nga po kinakailangan nating mag-aral. Kaya nga po pag linggo sumasamba tayo, tapos nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para ating lubos na maunawaan at lumago po tayo doon sa pananampalataya na atin pong ipinapahayag. Kaya tatalakayin po natin ito, yung pananampalataya, pakiramdam. Kaya halimbawa, kita niyo po, di linggo ngayon, di ba? Sabi ng ibang Christian, tinatamad ako magsimba. Halimbawa, sinabi mo yun, Pastor, di mo na ako magsisimba kasi iba pakiramdam ko. O saan ka ngayon nabubuhay? Di ba? So, ibig sabihin, pwedeng nabubuhay ka na nung time na yon sa pakiramdam mo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, huwag mong kakaligtaan yung pagtitipon. Napansin niyo po yun? Kailangan maintindihan po nating mabuti yun . So, ibig sabihin, pagka yung salita ng Diyos, ang iyong ginagawa, nabubuhay ka sa pananampalataya. Pero pagka meron kang nararamdaman at ayaw mong gawin to, gawin yan, pero pinag-uutos ng Diyos, hindi ka na nabubuhay noon sa iyong pananampalataya. Medyo nabubuhay ka na sa iyong nararamdaman. Tama, hindi? O, kita niyo po, mga kapatid, di pa po tayo babasa. So, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sinabi po ni Habakuk yan. Pero iyan po ay itinuturo ni Apostol Pablo. Kinote po yan ni Apostol Pablo ng ibang mga
apostol o ng ibang mga alagad. Ano po? Yung sinasabi natin na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya ay hindi lamang po yun doon sa Romans 1 verse 16 hanggang 17 binanggit. Yun po ay kinote lamang ni Apostol Pablo na sinabi ni Propeta Habakuk. Diba? Ang ganda ng pangalan, Habakuk. Ayan. Ano po? Makailang ulit pong binahagi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat ang kapahayagan ni Propetang Habakuk. At bilang mga mananampalataya, inaasahan tayo ay mabubuhay ng matuwid ayon sa pananampalataya. No, kailangan po kung tayo mananampalataya talaga, no, ay mabubuhay tayo ng matuwid ayon sa ating pananampalataya sa Diyos. Sabi pong ganon. Ano? Ngunit kailan natin masasabi na tayo lumalakad at nagpapasya ng ayon sa pananampalataya? Kung ito ba ay bugso lang ng pakiramdam o di kaya'y pagpapalagay o haka-haka lamang. Sabi diyan, tayo ay nilalang na may sariling kapasyahan, damdamin, kakayahang mag-isip, maaring mahubog at makita sa ating buhay Kristiyano kung ano ang ating pinaniniwalaan at totoo sa atin. Kaya po yung pananampalataya, hinuhubog po yun sa atin pong buhay. Lalo na kung ito ay nakabase dun sa salita ng Diyos. Kaya nauhubog po tayo sa ating pananampalataya kung tayo ay patuloy na nakikinig, di ba? Nag-aaral, at tayo po ay nagsasaliksik ng kanyang mga salita. Sabi diyan, aralin po natin yung mga karanasan ni Propetang Elias. Ayan. Sa lumang tipan naman po tayo. Yung si Propetang Elias upang tukuyin ang kaibahan ng pananampalataya sa pakiramdam at paghahaka-haka lamang. Pero bago po yun, kaunting background lang po kay Propeta Elias. Ano po? Kasi po sa Biblia maraming propeta di ba? Isa lamang po to. Sino si Elias? Si Propeta Elias ay isang pinaka-interesante at makulay na tauhan sa Biblia na ginamit ng Diyos sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng Israel para labanan ang masamang haring si Akab o si Ahab. At nanguna sa panibagong sigla o pagpapanibagong sigla sa pananampalataya ng mga Israelita. Ang ministeryo ni Elias ay nagmarka dahil sa ito ang simula ng katapusan ng pagsamba kay Baal sa Israel. Ano po? Puno ng kaguluhan ang buhay ni Elias. May dumatating din sa buhay niya, sabing ganon. May mga sandaling siya ay matapang. Parang tayo rin. At malakas ang loob. At may mga panahon namang na siya ay duwag at tila hindi makapag-desisyon. Propeta na po yun. Parehong ipinakita sa kanyang buhay ang tagumpay at kabiguan at pagkatapos ay ang pagbangon. So naranasan ni Elias ang kapangyarihan ng Diyos maging ang lalim ng kanyang depresyon. Isa po si Elias sa mga nakaranas ng depresyon. Mamaya mababasa natin. Sabi niya pa nga, Panginoon, mabuti pa, mamatay na lang ako. Hirap na ako. Parang gano'n, Sabi po ni Elias. Si Elias na ang kahulugan ay ng pangalan ay, ang Diyos ang aking Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng Elias. Ay nagmula sa Tisbe sa Galaad, ngunit walang nabanggit tungkol sa kanyang pamilya o kapanganakan. Una nating nabasa si Elias sa unang hari 17:1, nang bigla siyang lumabas para hamunin si Haring Akab, isang masamang hari na naghari sa kaharian sa Hilaga mula noong 874 hanggang 853 BC. Inihula ni Elias na
na isang tagtuyot ang darating sa buong bansa bilang hatol ng Diyos sa kasamaan ni Akab. Sa babala ng Diyos, nagtago si Elias malapit sa isang bukal na Cherit kung saan siya ay pinakain ng mga uwak. Ayan, di ba? Kasi nagkaroon ng taggutom 3 taon at kalahati Ano? Ang ginawa naman ng Diyos, Elias, meron akong uwak na gagamitin para makakain ka. Tapos sumunod naman po, ang ginamit po para makakain din siya ay yung babaeng balo na may isang anak na kung saan kakapirangkot na lang din yung harina at saka ilang patak na langis na lang at huling kakainan na nila yon pero ang Diyos ay naghimala dahil sa sinabi po ni Elias doon sa babaeng balo. So yan po yung mga ilan sa background po kay Elias. So kaya ating tatalakayin po ito at babasahin muna natin itong unang mga hari 19:1 hanggang 8. So babasahin ko na lang po. Sabi rito, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel. Hudyo po yan, si Haring Akab o Ahab. Tapos nangasawa siya ng hindi Hudyo. Ang napangasawa niya ay si Jezebel, isang diktador. Sabi pong gano'n, ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Kasi yung mga propeta nila yung pinapatay ni Elias dahil ang sinasamba po nila ay yung si Baal o yung Diyos-Diyosang si Baal. So natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beer-Seba. Natakot siya. Siyempre, namroblema siya. Umalis siya. Nagpunta siya sa Beer-Seba. Hindi po sa beer house, ha? Kasi yung iba, pagka natatakot, may problema, di ba? Dadaanin sa lugar po yan. Sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno na nalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Kita niyo po yan, Meron na siyang ibang nararamdaman. Pero propeta siya. Di ba? Sabi nga niyan, tuloy natin, pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito, at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain ito'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So ano po ngayon mga kapatid, sa atin pong tatalakayin? Ang pagkakaiba ng pananampalataya sa pakiramdam at paghaka-haka lamang. Alam niyo, napakahalaga po sa ating buhay ito bilang mga mananampalataya. Para hindi po tayo yung mabihag sa ating pong buhay na tayo pala ay nabubuhay minsan sa ating nararamdaman o kaya doon sa ating haka-haka lamang. May kaibahan po yan. Ano yung pagkakaiba ng pananampalataya
sa pakiramdam at paghahaka-haka lamang. Una po, ang pananampalataya ay pagsunod at pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Yun po yung tunay na pananampalataya. Ito po'y pagsunod, ano po? At pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Ano? So sabi rito, pagkailipas ng ilang panahon ng 3 taon ng tagtuyot, so lumipas na, no? Sabing ganyan, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab, malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Elias kay Ahab. So ang pananampalataya ay pagtitiwala, ano, at pagsunod sa mga salita ng Diyos. Dahil sa pananampalataya ni Elias, hinarap niya si Haring Ahab upang ipahayag ang puot at hatol ni Yahweh. Kasi napakasama po nitong si Haring Ahab o Akab. Ano? Mas masama pa siya doon sa mga unang hari na nauna sa kanya. Parang dinoble niya o higit pa yung kasamaan na pinaggagawa niya. Kaya nga po hinatulan to ng Diyos. Hindi niya pinaulanan. Kasi yung bayang Israel pati ay sumusunod na sa kanya. Sumasamba na sila sa Diyos-Diyusan. Doon sa Diyos-Diyusan na si Baal. Tapos nakikinig sila doon sa mga propeta ni Baal sa halip na sa propeta ng Diyos. Yun po yung kalagayan nila. Kaya po itong si Elias ay inutusan ng Diyos na puntahan si Haring Akab o Ahab. Nakipagtuos din siya sa mga propeta ni Baal upang patunayan na si Yahweh lamang ang tunay na Diyos. Ginawa niya ito ayon sa salita at utos ng Diyos na kanyang tinanggap. Ano po ang sabi diyan? So ang pananampalataya ay ayon dapat lagi sa salita ng Diyos. Sabi diyan, ito ay bunga. Ng pakikinig. Ito po ay bunga ng pakikinig, sabing ganyan, susunod, ang salita at utos ng Diyos ay para sa lahat, ngunit ang iba ay para lamang sa iilan. Pangatlo, ang lahat ng mananampalataya ay tinawag upang maglingkod, ipagsaksi ang Panginoong Hesus at sumunod sa Kanya. Ngunit sa kabila nito, may mga tanging katawagan ang ilan. So unahin po natin to. Ito ay bunga ng pakikinig. Tingnan niyo po sa salita ng Diyos. Sabi rito, paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Sa ibang translation nga, o kay gandang pagmasdan ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Yun po pala yung magandang paa, yung nagdadala ng mabuting balita. Hindi pala yung yung pag pumunta ka sa sabing ganyan, Ngunit, sabi rito, hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita o hindi naniniwala. Gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming binalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So ibig sabihin, nagkakaroon lang ng pananampalataya ang isang tao, kapag siya'y nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? So ibig sabihin, nakabase talaga siya doon sa salita ng Diyos. Kaya po yung pananampalataya ay lumalago din sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi dito natin malalaman
sa salita ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban sa ating buhay. Walang ibang paraan para malaman natin yung kalooban ng Diyos, kundi sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Kaya yung tao ay makakapamuhay sa salita ng Diyos o sa kalooban ng Diyos kapag siya'y may pananampalataya, di ba? Sa Diyos, sa kanyang mga salita. At pinagtitiwalaan niya ito, higit sa lahat, sinusunod niya ito. Amen? Kaya nga po patay yung pananampalataya talaga, na walang kalakip na gawa. At syempre, ang pananampalataya ay ayon sa salita ng Diyos. Ano po? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. May mga nangungusap o nangusap at nangaral. Sino? Diyos mismo yung nangusap. Diyos mismo. Yung mga anghel ng Diyos. Di ba? Minsan ang Diyos mismo nangungusap. Di ba? Ang Diyos mismo makikipag-usap kay Abraham. Ang Diyos mismo nakikipag-usap kay Moises. Kung hindi naman, gagamitin niya yung mga anghel. Susuguin niya. Tapos, ganun din yung mga propeta. Katulad nito, si Elias. Para mangusap kay Haring Akab. O magbigay ng babala. O kaya magpahayag ng parusa. Dahil inutusan siya ng Diyos. Tapos, ang Panginoong Hesus mismo, nung siya'y naparito, siya yung nangangaral, siya yung nagtuturo, siya yung tumatawag. So, galing lahat yan sa Diyos. Yung mga apostol at yung mga alagad. Sila po'y nangusap at nagsalita at nangaral. At yung pinangaral nila ay hindi galing sa kanilang sarili, kundi galing sa Diyos. Yung banal na Espiritu ay nangungusap. Kung sensitive lang tayo, sa banal na Espiritu, maririnig natin siya. Pero sisiguruhin ko po, ang sinasabi niya ay yung ayon sa sinabing na ng salita ng Diyos. At mismong yung Biblia, ang nangungusap sa atin. So, ano pa po? Sabi diyan, ang mga salita at utos ng Diyos ay para sa lahat, ngunit ang iba ay para lamang sa iilan. Bakit? Bakit sinasabi rito na ang mga salita ng Diyos, ay para sa lahat, ngunit ang iba ay para lamang sa iilan. Kasi nga po mga kapatid, halimbawa si Noah. Di ba? Nagsalita ang Diyos kay Noah. Nakinig si Noah. Mga kapatid, anong sabi ng Diyos kay Noah? Noah, magtayo ka ng gumawa ka ng arko. Kasi gugunawin ko na ang daigdig dahil sa kasamaan ng tao. Kanino lang sinabi yon? Kay Noah. Hindi sa atin. Tama hindi? Kailangan unawain po natin. Dahil pagkalba, binasa natin yon. Sabi ng Diyos kay Noah, maggawa siya ng arko. Di gagawa ka rin ng arko sa lagay. So, ibig sabihin, mayroong mga salita ng Diyos na para lang sa iilan. Pero, yung mga utos ng Diyos ay para sa lahat. Halimbawa ulit, mga kapatid. Si Abraham, tinawag siya ng Diyos, Abraham, iwan mo yung mga kamag-anak mo. Pumunta ka doon sa lupang ituturo ko sa iyo. Sabing ganun. Anong ginawa ni Abraham? Nakinig siya. Bakit? Salita kasi ng Diyos yun. Kaya iniwan ni Abraham yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang lupain, at pumunta siya doon sa lupain, ituturo sa kanya ng Diyos. Okay, Abraham lamang po yun. Partikular. At nangako ang Diyos kay Abraham kung ano yung gagawin niya. Ganon din kay Moises.
So ibig sabihin, hindi lahat ng mga mababasa natin sa Biblia, ay pwede nating i-apply sa ating sarili. Bagaman merong mga sinasabi sa Biblia, sa kanyang mga salita, na ipinag-uutos niya na para naman sa lahat. Amen? Oh. Di ba matututunan mo ngayon yung pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng Biblia. Naaano mo siya, yung nadidivide mo siya, kung paano mo siya i-apply sa buhay. Ano pa po? Anong sabi diyan? Ang lahat ng mga mananampalataya ay tinawag upang maglingkod, ipagsaksi ang Panginoong Yesus at sumunod sa Kanya. Ngunit sa kabila nito ay may mga tanging katawagan ang ilan. Di ba? Inutusan tayong lahat na humayo, mangaral, mag-witness. Pero meron lang mga katawagan na para lang sa iilan, hindi para sa lahat. Tingnan nyo. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Pero hindi lahat pastor. Hindi lahat namumuno. Pero lahat tayo, inutusan ng Panginoon na humayo. Amen? Kaya yung pananampalataya, nakabase yun doon sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Tapos, kailangan maayos nating yun, ginaganap at sinusunod. Hindi pwedeng basta na lang nia-apply natin sa ating buhay. Kaya kinakailangan po talaga natin na pinag-aaralang mabuti yung mga salita ng Diyos para makalakad tayo, makapamuhay tayo ng naaayon dun sa kanyang mga sinasabi. Kaya po pala hindi talaga kailangan kaya po pala dito sa church hindi pwede na walang mga nangunguna, walang mga namumuno, walang mga leader, walang nagpapastor, hindi pwede po yung ganun. Kaya po naglagay ang Diyos ng pastor, apostol, propeta, guro, ebanghelista. Yun, particular po yun sa kanila. O sa amin kaya. O kaya elder, pastor din po yun. Mga kapatid. Kaya ganun po yung salita ng Diyos. Ano pa po yung susunod dyan? Ang pananampalataya ay may maka-Diyos na basihan ayon sa kanyang mga salita at pangako sa kabila ng mga natatanging utos o salita mula sa Diyos. Sabi diyan, inutusan ng Diyos si Elias na humarap kay Haring Ahab. Mga kapatid, nang subukin ng Diyos si Abraham, at kung tayo naman ay tawagin ng Diyos. Sabi diyan, inutusan ng Diyos si Elias na humarap kay Haring Ahab. Sa kabila ng bantang siya'y papatayin, nakipagtuos din siya sa mga propeta ni Baal sa bundok ng Carmel dahil din sa utos ni Yahweh. So meron po talagang yung pananampalataya ay may maka-Diyos na basihan ayon sa kanyang salita at pangako. So sabi diyan, nang makita ni Ahab si Elias, ay sinabi nito, ikaw nga ba iyan ang nanggugulo sa Israel? So pinagbibintangan pa si Elias ang nanggugulo sa Israel. Kaya sabi ni Elias, hindi ako nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh. So ibig sabihin, hindi na namumuhay sa pananampalataya talaga sino? Si Ahab. Hindi na sa utos ng Diyos, kundi sa kanya na lang haka, sa kanyang sarili. Sabi diyan, ngayoy tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asyera na pinapakain ni Jezebel, yung kanyang asawa, ni Ahab.
At magtutuos kami sa bundok ng Karmel, sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Karmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Tapos lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Yung maliit na Diyos. Kasi nga, ang sinasamba nila ay si Baal. Tapos sabi niya, at tatawagin ko naman si Yahweh, yung Diyos ng mga Diyos, yung Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga Hari. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At pagka binasa natin yung kabuuan po nun, mga kapatid, talagang hinamon ni Elias yung mga propeta ni Baal. Sige, tawagin nyo na yung Diyos nyo. At paapuyan niya, yung na yan, alay na yan. Kahit anong gawing tawag, ng mga propeta ni Baal, hindi talaga, umapoy yung kanilang hain. Pero nung si Elias na ang tumawag sa Panginoong Yahweh, nilagyan pa nga niya ng kanal yung paikot nung handog niya, nilagyan pa niya ng tubig, binuhusan, ay nung tawagin niya ang Panginoong Yahweh, apuyan niya, yung kanyang alay. So si Elias po ay talagang sumusunod doon sa mga sinasabi, ng Panginoong Yahweh, ng Panginoong Diyos. Nabubuhay talaga siya, doon sa pananampalataya, sa mga pagkakataong iyon. Kahit si Abraham, nang subukin ng Diyos si Abraham, nanampalataya siya na muling bubuhayin ng Diyos si Isaac, kahit na ito ay kanyang ialay bilang handog sa Diyos. Ito ay ayon sa pangakong kay Isaac, magsisimula ang magiging lahi niya. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din na nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya sa patalinhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Kasi naniniwala po si Elias doon sa pangako ng Diyos sa kanya na kay Isaac magmumula. Yung maraming mga lahi ni Abraham. Kasi nagtitiwala siya doon sa salita ng Diyos, sa sinasabi sa kanya, doon sa pangako. Kaya po yung pananampalataya, laging ibinabase siya doon sa mga salita ng Diyos at doon sa mga pangako. Pinagtitiwalaan po dapat natin ito. Amen? Ayan, Ano pa po? Doon sa kung tayo ay tawagin ng Diyos. Tinawag po ba tayo ng Diyos? Ayan, sumunod tayo at manampalataya na ang Diyos rin mismo ang magkakalob sa atin upang tayo'y makaganap sa katawagan. Pupunan niya ang ating mga kakulangan, unahin muna ang pagsunod. Unahin muna natin palagi yung pagsunod. Ang problema pagka tayo po ay yung minsan nabubuhay sa ating nararamdaman. Hindi po sinungaling ang Diyos. Alam niyo po ang isa sa hindi kayang gawin ng Diyos? Yung magsinungaling.
Meron mang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron. Yung magsinungaling. Kailanman ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya. Amen? Yes. Pag pinangako niya, gagawin niya. Tayo lang mga tao, pagka nagsalita. Ngayon, mamaya, nagbabago na minsan. Magsisimba ako, sige, sasama ako sa iyo. Tapos ay, sa susunod na lang. Ganon, ang mga tao. Ano po? So, yun po yung una mga kapatid, Ang pananampalataya, ay pagsunod at pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Ito naman, ang pakiramdam ay natural na reaksyon sa sitwasyong kinalalagyan. Lahat po tayo ay may pakiramdam. Pagka wala kang pakiramdam, nahiga ka na. So ang pakiramdam ay likas sa atin bilang mga nilalang na may damdamin. Hindi masama ang magkaroon nito. Ang mali kapag nakabatay na lamang sa pakiramdam ang ating pananampalataya. Yun yung mahirap. Alam nyo po, nakapagpapahamak yun. Pag ibinabatay natin yung ating pananampalataya sa ating nararamdaman, danger yun. Ano po? Kaya sabi dyan, ang mali ay kapag nakabatay na lamang sa pakiramdam ng ating pananampalataya, paniniwala at mga desisyon. Oo nga naman, Kaya maraming nagkakamali sa pakiramdam Kasi sasabihin ng mga youth, Pastor, may nararamdaman talaga ako sa kanya Hindi. Tingnan niyo po ganito. Diba pagka ganun yung pananaw mo, Pastor, may nararamdaman talaga ako sa kanya. Ay hindi mananampalataya. Pero may nararamdaman ka. Pero hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi, kailan maintindihan po natin yon? Lahat ng mga, gumawa ng ganon, nasira po pananampalataya. Tapos, mananampalataya ka? Anak ka ng Diyos. Tapos ganun ang pag-iisip mo. Ngayon, kung nabubuhay ka sa pananampalataya, ibinabatay mo. Inilalapat mo yung iyong mga ginagawa doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi dapat sa nararamdaman. Kasi maraming napapahamak pagka nabubuhay sa pakiramdam. Amen? Lakas ng amen nyo. So natural lamang na may pakiramdam sa anumang sitwasyong kinasasapitan. Maging maingat kung saan nakatuon ang ating paningin at nararamdaman. Hindi baliwala sa Diyos yung ating nararamdaman. Huwag hayaang diktahan tayo ng ating pakiramdam. Tingnan mo sabi dyan. Natural lamang po yan. Natural lamang na may pakiramdam sa anumang sitwasyong kinasasapitan. Halimbawa, nagagala ka sa kasiyahan at pagdiriwang. Natural po yun. Nalulungkot sa pighati at dalamhati. Natatakot o nababalisa kapag may mga problema o alalahanin at iba pa. So natural po yun sa atin, mga kapatid. Ang hindi natural, pagka yung problemado ka, tawa ka ng tawa.
Hindi, sabi kasi ni Freddy Aguilar, Pastor, tawanan mo yung problema. Ay, ang saklap naman, pagka halimbawa, puro problema ka, nagtatatawa ka, ah, aba, kailangan magpa-check up. Pagka ganun. Kaya natural lang na, minsan nasasaktan tayo, di ba? Napapagod tayo, nahihirapan tayo, natutuwa tayo, kasi nakadepende doon sa mga sitwasyon. So, ibig sabihin, meron talaga tayong pakiramdam. At normal lang naman yon. Pero, pagka ikay mananampalataya, di ba? Pagka ikay mananampalataya, aba dapat, nilalabanan mo sa pamamagitan ng pananampalataya yung mga nararamdaman mo. Kasi hindi lahat ng nararamdaman naman ay tama. Hindi lahat ng nararamdaman ay totoo. Kasi ang pakiramdam ay minsan sinungaling. Dahil hindi siya lapat dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Parang may halong psychological yung ating tinatalakay. Mga kapatid. Kaya sabi diyan, susunod, maging maingat kung saan nakatuon ang paningin at nararamdaman. Ano po? Sabi diyan, basahin po natin. Ang tapang ni Propetang Elias nung nakipagtuos sa mga propeta. Di ba napakatapang niya nung nakipagtuos siya? Ni Baal at patayin ang mga ito ay nawala at napalitan ng matinding takot nang matanggap ang bantang kamatayan ni Jezebel. Ayan, parang kaya nga umalis siya, di ba? Yung namasyal siya, na hindi mawarian kung saan pupunta. Mga kapatid, ano po yung sabi diyan? Basahin natin, Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. So, ibig sabihin, talagang papatayin siya, di ba? Pinagbantaan siya. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba, sa lupain ng Huda, kasama ng kanyang utusan. So, yan po yung naramdaman naman ni Elias. Na dati ang tapang niya, di ba? Pananampalataya niya, talagang buhay na buhay. Hinamon niya pa yung si Ahab, yung mga Israelites, napakatapang niya. So, ibig sabihin, talagang naandun yung kanyang pananampalataya. Ay nung dumating na siya pagbantaan. Di ba? Parang biglang bumagsak. Siya ay namuhay na sa kanyang pakiramdam. Natakot na siya sabing ganon. Mga kapatid. So, hindi bawiliwala, mga kapatid, yung nararamdaman natin sa ating Diyos. Alam niya yun. Tingnan niyo po. Basahin natin. Sabi diyan, sa kabila ng kamalian ni Elias, na dulot ng kanyang takot kay Jezebel, naging matyaga pa rin ang Diyos sa kanya. Siya'y inalagaan, pinakain at pinalakas upang makapagpatuloy. Di ba tayo, minsan nararanasan natin yan Pero parang ang pakiramdam natin, ang Diyos parang hindi na tayo sinasamahan, hindi na tayo binabantayan, parang iniwan na tayo. Minsan may nararamdaman tayong ganun. Pero sa kabila nun, si Elias ay hindi pinabayaan ng Diyos. Kahit siya ay natakot. Sabi diyan, pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi,
gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato. Merong hotcake. Ano? Sabing ganun. Tapos, sabi siya, ngunit bumalik. Sorry. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Kasi depressed siya eh. Ano? Mabuti nga siya nakakakain pa. Yung iba, hindi eh. Kaya sabi niya, sabi niya rin, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siyang muli at sinabi, bumangat kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya muli at uminom. At ang pagkain ito'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So, hindi siya pinapabayaan pa rin ng Panginoon. Kahit na natakot na siya, kahit na parang maano na siya, yung ayaw niya lang gawin, yung mga dapat niyang gawin bilang isang propeta. Parang gusto niya munang magpahinga, gusto niya munang sarili, magmuni-muni, pero hindi siya pinababayaan ng Diyos. Sinusundan pa rin siya, tapos pinakain pa nga siya, inalagaan pa nga siya. Kaya alam ng Diyos yung mga nararamdaman natin, mga kapatid. Kaya lang, ang ayaw lang ng Diyos, pagka doon na tayo na bubuhay. Ano pa po? Sabi diyan, huwag hayaang diktahan tayo ng ating pakiramdam. Amen? Huwag tayong mabuhay o huwag nating hayaan. Hindi laging katotohanan ang naipapahayag ng ating nararamdaman. Ano sabi diyan? Pumasok siya, sabing ganon, sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang aking pinaglilingkuran sa tanang buhay ko. Subalit, sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang po ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ang piling niya, siya na lang. Nag-iisa na lang. Di ba? Pero, hindi laging katotohanan ang pinapahayag ng ating mga nararamdaman. Opo. Tandaan natin, tingnan niyo po. Hindi dahil masaya o masarap sa pakiramdam ay tama. Tama? Hindi dahil masaya o masarap sa pakiramdam ay tama. Lalo pa naman, di ba? Yung kasalanan, masarap yan eh. Yun ang sabi nila. Yung mga bawal, ang dami niya. Masarap yung bawal, pastor eh. Pero ang tanong, tama ba? Nasa katotohanan ba? Ayon ba sa salita ng Diyos? Meron ngang kasabihan na yung worldliness without godliness. Happiness without godliness is worldliness. Kaya sasabihin, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Diba? Kung ano yung mo, sa puso mo, gawin mo.
Tapos sabi naman ng salita ng Diyos, the heart is deceitful above all things. O, hindi pwede. Hindi pwede talaga no, na kung ano yung nasa puso mo, nararamdaman mo, akala mo okay, tama, masarap. Hindi po lahat ay laging umaayon sa salita ng Diyos. Hindi rin dahil mahirap o di masaya ay masama. Di ba? Ay, ang dami pong mahirap na inaalaw ng Diyos, pero makabubuti sa atin. Minsan nga, kailangan muna tayong masaktan. Para lang tayong matuto, maituwid, magsisi. Pero ang sakit. Mga kapatid, ang sakit sa tainga, ayaw mong tanggapin, pero yun yung katotohanan. Kaya mayroong mga pangyayari sa buhay natin na hahayaan talaga ng Diyos na mangyari para lang tayo maituwid. Pero mahirap. Kaya hindi lahat ng mahirap, ng masakit, ay masama. Minsan pa nga may masamang nangyayari na nakabubuti sa atin. Tama, hindi? Kaya depende po yun dun sa nararamdaman. Ano pa po? Ay, lumampas na yata. So sabi pa rito, maaari tayong magmistulang bulag sa katotohanan o sa totoong kalalagayan. Mga kapatid, biruin mo, sinabi ng Diyos, mananagumpay ka. Mananagumpay tayo. Diba? Sinabi ng Diyos na anakan niya. Mga katotohanan po yun eh. Pero pagka hindi natin inunawang mabuti, baka magmistula tayong bulag. Pero yun yung totoo. Amen? Kaya po, ang pakiramdam ay natural, na reaksyon sa sitwasyong kinalalagyan. Pero tandaan po natin, pag tayo nabubuhay sa ating mga nararamdaman lamang, lalo na kung ito ay laban dun sa salita ng Diyos, mga kapatid, mag-ingat tayo. Baka tayo madaya. And last, sabi po dyan, ang paghaka-haka ay pamamayani naman ng pakiramdam at pagpapalagay ng isipan. Sabi dyan, kapag hinayaang mamayani ang pakiramdam at imahinasyon sa halip ng katotohanan at pananampalataya, ito'y nagbubunsod ng paghaka-haka o pagpapalagay lamang. Nagkakatha ang isip ng mga bagay na tinatanggap niya bilang katotohanan na sinasang-ayunan naman ng nararamdaman sa halip na nakasalig sa salita ng Diyos. Sabi diyan, ang paghahaka-haka ni Elias, inakala ni Elias na siya ay pinabayaan at inabandona na ni Yahweh. Kasi natakot siya eh. Kaya sabi diyan, anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng Bang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira. At pinaghahanap nila ako upang patayin din. So ang feeling ni Elias, pinabayaan na siya ng Diyos. Kasi ang sabi niya, ako na lamang ang natitira. Wala na akong kasama. Nag-iisa na lang ako. Hindi, mga kapatid. Pakiramdam lang natin minsan yun. Ang Diyos mismo ang nagsabi na tayo niya?
Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan man. Amen? Ang problema lang, tayo minsan nangiiwan. Lalim po mga kapatid. Ano? So, pangalawa, sabi diyan, ibaling ang atensyon sa pananampalataya sa Diyos. Nang higit sa mga nakikita, nararamdaman, at kinakathan ng isip. Tingnan niyo po ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ng napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol, ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. So madalas ang ating atensyon at kiling ay nasa mga bagay na nakapupukaw at kapansin-pansin. Sa pananampalataya, ang karaniwang hanap ay yung mga pumupukaw sa damdamin. Gaya ng mga gawa ng himala, mga gawa o himala, na ingrande. Sa kabilang banda, kung tayo ay nasusubok at kaparehong nakakapukaw sa atin, ang siya ring naglilihis ng ating pagtuon sa pananampalataya sa Diyos. Katulad nga ng mga kababalaghan, ng mga lindol, tornado, ng apoy, at ng kidlat. Minsan, di ba tayo pong mga mananampalataya, ang hinahanap natin, yung mga nakikita. At yung mga yung oy, supernatural. Kasi ganun yung pananampalataya. Ay paano kung hindi ganun? Yung mga nangyayari. Paano kung hindi kagilagilalas yung nararanasan mo? Hindi ka na ba mananampalataya? Paano kung dumadaang ka? Sa sitwasyon ng katulad ni Elias, kung dumadaan tayo. Samantalang nung una, talagang naghihimala ang Diyos sa kanya, gumagawa ng kababalaghan ng Diyos, pinapakita ng Diyos sa kanya, yung kapangyarihan, ng Panginoong Yahweh. Dahil siya nga ang humihiling Pero nung dumaan na siya, dun sa parang pagsubok, tapos natakot na siya. Kaya ang ginawa niya, umalis siya, at kung saan nagpunta. Parang gusto niya nang iwan yung kanyang ministry. Kasi ang feeling niya, nag-iisa na nga po ako, Lord. Di ba yung ganon? Wala nang natira, ako na lang. Kaya po hindi natin dapat ibase. Malapit na po tayo. Sayang. So, sa pananampalataya, hindi panakip o panghalili ang sa kakulangan at hindi pagkaunawa sa salita ng Diyos. So, sikaping lumago at matuto sa mga salita ng Diyos, mag-aral at magsaliksik at tuntunin kung ano yung tama ayon sa Biblia. Ito ang kadalasang kamalian ng ating panahon. Kaya kumakatsa ng mga huwad na pananampalataya at inaakala nilang nakalulugod sa Diyos. So may mga halimbawa ng pagpapalagay o paghahaka-haka. Konti na lang ito mga kapatid. Tingnan niyo po ang ayon sa salita ng Diyos, at yung paghahaka-haka. Tingnan niyo po lumakad sa tubig si Pedro dahil sinabi ng Panginoon. Lumakad nga ba sa tubig si Pedro? Ito yung haka-haka. Ako man ay makakalakat din sa tubig. Siyempre, haka-haka mo lang yon. Kasi kay Pedro lang yon sinabi. Hindi ibig sabihin nun,
yung sinabi kay Pedro ay pwedeng ikaw rin ay gagawin mo. Eh di kung halimbawa, dahil lumakad po si Pedro sa tubig, aba, ikitanta. Ay baka yung pupunta sa pwedeng maglakad na lang sa dagat No? Kung meron kang pupuntahan sa Ano ba po? Ang Diyos ang may likha. Lahat. Ng lahat sa mundo. Sasabi mo, I claim it. Marapat lang na ako yumaman dahil anak ako ng Diyos. Ay nako. Haka-haka mo lamang yun. Bakit? Ay hindi naman lahat binibigay ng Diyos Ang sabi nga, humihingi tayo dapat ng ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Ano pa po? Ayan. Ano man ang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo. Masasabi, tapos pepersahin mo ang Diyos. Kasi sinabi mo, Panginoon Ano man ang hingin namin sa panalangin, tatanggapin namin. Kaya sabi, Lord, I pray, I believe, I manifest an iPhone 20. May iPhone 20 na ba? Wala pa, mas matindi ka. Ako nga, puro lang to Android lang Ay, alam nyo, para magkaroon ka ng iPhone, mag-ipon ka muna. Ganun lang kasimple. Mag-ipon ka. Magkakaroon ka ng iPhone. Amen? So ano yung pagkakaiba ng pananampalataya sa pakiramdam at paghahaka-haka lamang? Unang, pananampalataya ay pagsunod at pagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Ang pakiramdam ay natural na reaksyon sa sitwasyong kinalalagyan. Ang paghahaka-haka ay pamamayani ng pakiramdam at pagpapalagay ng isipan. Ang pananampalataya ay pagsunod sa salita ng Diyos. Buo ang ating katiyakan sa kanyang mga salita at pangako. Nasaligan ang ating pag-asa sa buhay at pag-asam sa walang hanggang kasama ng Panginoong Yesus. Ang ating mga pakiramdam, ang mga paghahaka-haka ay bahagi ng ating pagkatao na maaaring magdulot ng paglago o kapahamakan. Mamayani nawa lagi sa atin ang ating pananampalataya ng higit sa ating mga nararamdaman o naiisip, sikapin nating lumago at saliksikin ang salita ng Diyos sa ikauunlad ng ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sa mga panahong tayo ay napapagal at naggugulumihanan, maaring sandaling huminto at magpahinga. Lumapit sa Diyos at manalangin. O yung makinig ka sa sa Panginoon, kung anong sasabihin niya. O doon sa banal na Espiritu. Sabi po dyan, siya ay sandigang maasahan. Sa gitna man ng ingay at gulo, hanapin ang kanyang banayad na tinig. Higit sa lahat, magpatuloy sa paglakad sa ating pananampalataya at sikaping maging kalugod-lugod sa Diyos sapagkat nabubuhay tayo. Batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos.